Isang kababayan nating OFW dito sa Hong Kong ang nagmahal, nasaktan, nagbigay ng sobra ngunit hindi nasuklian. Siya po ang hihingi ng payo kay Kuya Alan. Kilalanin natin si Nanay Melody kasama si Attorney Matt at si Maritim Aya. Magandang araw po, Nanay Melody. Ano po ba yung gusto niyong ihingi na payo kay Kuya Alan? Yung sa nangyari sa amin ng naka-LDR relasyon ko po na naglukos po siya sa laki ng naibigay ko na halaga, gusto ko sana pong bawiin kung paano po. Taga saan po yung nakarelasyon? Sa Cagayan de Oro po. Sa Misamis Pilipinas. Oriental. Habang nandito kayo sa Opo. Hong Kong. Paano kayo nagkakilala? Nagkakilala po kami sa isang singing apps, Star Maker po. May isang kaibigan na nagpakilala po sa kanya. Doon po, kantahan hanggang sa nanligaw. Dahil sa sobrang depressed ko na rin po siguro dahil kamamatay ng asawa ko po noon, doon po nahulog yung loob ko sa kanya dahil sa sobrang bait po na ipinakita sa akin. Sa app pa lang kayo, sa phone pa lang kayo nag-uusap. Video call po. Tapos nagkita kayo. February 2022 po kami nagkakilala. December 2023 po kami nagkita. Nagbakasyon po ako doon. Pero nagsimula po kayo na LDR po. Opo. Long distance po ang relasyon niyo. Opo. Since nasabi niyo nga ako na nahulog yung loob ninyo, ano po ba yung ginagawa po sa inyo na talagang naakito kayo, na nakampante po yung loob niyo sa kanya? Sobrang alalahanin po siya. Yung lagi siyang nag-update kung kumusta na ako, kung kumain na ba ako. Huwag kabababayan ng sarili. Ganyan po. Lagi pong tumatawag. Meron po bang pagbabago kayong nakita? Nung nag-uumpisa pa lang po kaming nagplano, napakabait pa. Nung marami na yung naibigay sa kanya, kumbaga yung mga may napundar na, naging sobrang seloso na po siya. Paano po ba nagsimula yung mga pag-uusap niyo pagdating po sa pagbibili po ng mga bagay po? Sabi niya na baka pwede tayong makapag-ano ng umpisa natin para sa ating kinabukasan. Siyempre, nag-ano din po ako dahil nga byuda na rin po ako. Yung mga anak ko po, nakakapagtrabaho na din. Yung bunso ko na lang po yung nag-aaral. Kaya sabi ko, sige. Kasi nga, iniisip ko yung kalagayan niya. Pag nalaman ng mga anak ko, siyempre, magagalit sila. Dahil nga, sa sobrang hirap na pinagdaanan po namin, tapos mapupunta po ulit ako sa mahirap, siyempre, mag-alala po sila. Dahil nga, nagpursige po silang makaano sa hirap. Kaya yun, sabi ko, sige, para pag ano na tayo sa mga anak ko, hindi sila mag-alala dahil nga meron na po kaming naumpisahan na. Ang alam ng mga anak ko, kanya. Dahil nung nagtatanong yung mga anak ko na, baka naman ma, kung ano yung tao na yan, di mo kilala yan, baka naman mamaya, mas sobrang hirap yung dadanasin mo dyan. Ganun yung ano nila sa akin. Hindi naman na, kasi meron naman siyang hanap buhay, guys, yung ganyan. Yun na nga po yung mga napundar po namin iba. Ano po ba yung mga pinlano nyo? Ano tong mga ipinundar nyo? Nangutang po kami ng motor, tapos yung kaha niya para makapamasada. Bali, dalawa po. Kasi Dalawa? yung una, dati ng ano nila yon nakuha. Ako lang yung nagtuloy na naghulog. Tapos kumuha pa kayo ng isa, Isang sidecar din. O buo na rin po yon. Sinong gumagamit nito? Yung nauna po na dating ginagamit niya, pinagamit na sa bunsong anak. Nung nakaano na po ng lisensya yung anak niya, siya na po yung namasada. Hindi naka-stay home na lang po siya. Hanggang sa nag-alaga siya ng baboy. Hirap na naman siya doon dahil nga yung padala ko, bali bitin na po doon kasi may panghulog sa motor na dalawa. Ngayon, hindi yung kita ng dalawang tricycle, doon na pupunta sa pagkain po ng biik. Nung nabenta po namin yung biik, doon po nagsimula na nagplano po kami ng mga kwarto na paupahan. Nabuo po yung 6 na kwarto. Nabuo. Saang lugar siya? Doon po sa kanila po sa Cagayan de Oro. So, lupa ito ni Henry tapos pinatayuan nyo na lang? Rights lang po yung hawak niya doon sa lupa. Kumbaga nagpapadala kayo ng pera, mga magkano ho ba ito buwan-buwan? Kung minsan po may 15, may 10, ganun. Since may usaping negosyo na ho, dito na ho ba nagsimula yung pagbabago sa relasyon niyo? Nung patapos na po yung mga kwarto, doon nagsimula na siya na lagi na siyang nagsaselos kahit yung tunog ng washing machine. O ayan na yung textmate mo, tumatawag na, ganun siya. Kasi video call po kami. Nung umuwi po ako, nagloko siya. Kaya sabi niya, para wala ka ng duda, yung steady na yung video call para ma-update namin ang isa't isa kung saan kami pupunta, kung anong ginagawa, ganun. Yung selos ho ba, naganap po siya bago niyo mahuli o pagkatapos niyo po mahuli na meron siyang... Meron na po siya bago siya nagselos. So, nagkaroon, nahuli niyo ho, tapos naging seloso na ho Opo, siya. opo. Parang ibinabato na sa akin yung gawain niya.
Yun nga po yung sabi ko, bakit kulang pa ba sa iyo yung pagbibigay ko ng malaking halaga para patunayan sa iyo na hindi ako nagluloko, sabi ko. Marami naman daw babae nagbibigay sa kanya. Ay, so gawain mo pala yung nanghuhut-hut ng babae. Eh di yan pala ang kinabubuhay mo, sabi ko. So kayo nanay, ayaw nyo na talaga sa kanya. Ayoko na po. So kumbaga sa relasyon nyo, wala nang paraan para ayusin talagang. Opo, kasi nung last na nag-away po kami, hindi ako maghahabol sa iyo, sabi niya sa akin. Eh anong hahabulin mo sa akin? Eh nasa iyo na lahat, sabi ko po. Pero tatandaan mo lang na may pinirmahan ka sa abogado na hindi sa iyo lahat yan, sabi ko po sa kanya. Kaya yun po yung naging dahilan na kaya ko po naisip na nagpagawa nito. Ano po yan, nanay? Yung affidavit po na co-owner siya, na sabi ng abogado po noon, bakit daw siya co-owner? Eh wala naman daw po siyang ambag. Eh sabi ko, ayaw naman po niyang pumirma kung hindi po siya co-owner. Ano po ba yung naging ending ng relasyon ninyo? Paano po ba ito natapos? Basta nag-away na lang po kami ng November 26, ganyan din pala na magkakaso ka, edi patayin mo ng tawagan. Yun po ang last na ano po namin. So siya po ang nakipaghiwalay sa inyo? Bali, siya na rin po. So lumapit po kayo sa Cayetano in Action, nanay, para malaman kung anong mababawi natin sa mga naipundar nyo. Opo, attorney. Pag magkasawa kasi kayo, technically, parang iisa lang kayong tao in terms of property. Kapag mag-boyfriend, girlfriend lang kasi, wala tayong ganun. So parang separate. Dun gumugulo. Since ikaw yung nagpundar, pero siya yung umasikaso, at siguro I assume sa kanya rin nakapangalan kasi siya yung nandun para bumili, mag-apply. Sa motor kasi, yung unang motor, siya una naghulog, tinuloy nyo. Yung pangalawang motor, ikaw naghulog, tapos hindi ka sigurado kung tinuloy niya. Ang lalabas kasi ron, co-owned yung property. Yung kasulatan, yung evidence, kailangan lang natin ipakita yung remittances. Kahit usapan nyo lang na ako yung nagbayad ng ganito. So dahil co-owned ito, hindi natin mahahati sa dalawa. I mean, pwede kayong pumayag. Tig-isa na lang kayo ng motor. O gusto nyo, ibenta nyo parehas. Yun yung mga pwede nyong options dahil co-owned siya. Sa lupa naman, tsaka doon sa paupahan, ang nangyari kasi, sa kanyang lupa, ikaw lang yung nagpatayo ng apartment. So meron tayo sa batas na tinatawag na builder in good faith. Ibig sabihin, nagpatayo kayo doon na kahit alam niyo naman na hindi sa inyo yung lupa, nagbigay kasi yung may-ari ng consent niya. Medyo kumomplika lang siya kasi initially akala namin is titulado yung lupa. Yung pala, rights holder siya. So medyo explore pa natin yung technicalities ng being right holder, kung may permit ba magtayo doon or allowed ba yun sa right na nabigay sa kanya. Pero generally, kung ibang may-ari ng lupa at iba yung nagtayo, as long as alam nung may-ari ng lupa and pumayag siya na, sige, tayuan mo yan, akin yan, ibig sabihin, okay lang yung paggawa mo. Ang mangyayari nito, kung in case ayaw nyo nang tumuloy sa plano nyo or sa natayo nyo, pwede niyang bayaran yung materialis, yung pagpapatayo mismo nung paupahan, babayaran niya sa inyo para sa kanya na. Pwede rin naman na option na alokin kanya na bilhin mo yung lupa. Pero kung mas mahal kasi yung lupa, hindi ka naman pwedeng pilitin na bilhin, pwedeng sabihin niya na rentahan mo na lang pati yung lupa. Pero sa'yo na yung, syempre, yung paupahan na pinatayo niyo. Hindi, ang pinapaano po niya kasi, sabi niya na pinahiya ko daw siya sa social media. Kaya antayin na lang daw po niya yung kaso kung doon na lang daw yung desisyon kung may maibabalik pa sa akin. Kaya hindi siya gumagalaw na magbigay. Sa barangay, naidalo niyo na po ba itong problema? Opo, kasi may kaibigan po ako na pinadalhan ko po ng SPA. Pumunta sila sa barangay at saka sa women's desk. Hindi po nila tinanggap kasi nga sabi nila na civil case na daw. Kasi pag sa barangay daw, baka daw sasabihin na bigyan nyo ako ng 2 buwan, 3 buwan para makapag-provide ako ng ibabalik ko hanggat sa baka daw mawala na lang. Yun po ang ano nila. Kaya kailangan na ang kaso. Nagbigay sila ng certificate to file action, yung barangay. Hindi po. Kasi ang gusto ko noon kahit amicable settlement lang sana. Pero ayaw po nila. Magkaibang barangay ba kayo? Opo, kasi Cagayan Valley ako, Cagayan de Oro po siya. Pero dapat yung barangay, tinake pa rin yung kaso kung pumayag naman yung 2 tao. Baka naman tinanggihan nila in a way na alam namin hindi kayo magkakaayos or tinry nila pero hindi nagkaayos dun. Wala po. Bali, sinabi lang po na
Yung sa korte na lang. Nanay, tignan ho natin kung ano pang maipapayo ni Kuya Alan at kung ano pang tulong ang kanyang mabibigay para sa inyo. Okay po, Atty. Maraming salamat po sa inyong salamat kwento, po. Nanay Salamat, Melody. Nanay. Salamat ho. Maraming salamat, Attorney Matt at Attorney Mark, na sila ang kumausap kay Melody, Kuya Alan. Nakakalungkot, Kuya Boy, di ba? Kasi sarap ng feeling ng in love eh. Oo. And At wala ka nang iniisip, wala kang nakikitang iba, kundi yung lamang taong minamahal mo. syempre yung tunay na love, yung above your emotion is give and take, sacrifice. So when it goes sour, ang unang epekto niyan talaga ay nasa practical. So in this case, yung mga napundar nila together. Sa iyong pananaw, Kuya Alan, ano ba ang patas dito? Well, Kuya Boy, meron kasing tinatawag yan ng mga property regime, di ba? So for Oo. example, pag mag-asawa, may rules yan eh. In their case kasi, mag-boyfriend, ang pinag-uusapan doon, who contributed what. And anong usapan nila? Actually, may affidavit sila kung ano ang contribution nila. Ang nakapirma pa lang ay si Henry. Ebidensya yun eh. What I want to remind people now is that whether it's written on paper, whether text, etc., kailangan may ebidensya kayo sa usapan nyo. So, eto naman, wala namang usapan kasi na may kahati si Melody sa relasyon. Oo. So, nung nakita niyang may ibang kasama, si Henry, natural reaction niya is, oh sige, but give me back yung pinundar niya kasi she's working hard here. Tama. Byuda siya, di ba? So, our lawyers will assist Melody. Hindi naman kinukuha lahat eh. Nire-recognize naman ni Melody kung ano yung dapat kay Henry at open ang show. Marinig yung panig ni Henry at syempre ang bilang mga lawyers, ang first obligation namin, of course, is to the truth na justice. So, kung makakatulong kami kay Melody at saka kay Henry para ma-resolve to, yun ang gusto natin mangyari. Okay. Kailangan talaga mabusising inaalam, kinikilala ang pagkatao ng nakilala mo online. I won't fall into the trap na sabihin, Kuya Boy, na hindi importante to, dapat ganito. Yes. Kasi what makes us human is also ganito. Right. But I really believe that both the heart and the mind has to play in the relationship. Oo. Kasi kung hinahanap mo lang yung high ng pagiging in love, di sundan mo to. But the reality is when you're in love, you wanna give everything eh. Okay. Eh pag binigay mo lahat, Another point is vulnerable ka eh. Nagtatrabaho ka sa Hong Kong. malungkot. Malungkot, biyuda, kailangan mo ng kaibigan, kailangan mo ng kausap, kailangan mo to be entertained, and you felt good about it. But karapatan mo rin, halimbawa na, pag napunta na sa relasyon, kilalanin ng mabuti. Kaya tinututukan po ito ng ating mga abogado at hindi nagtatapos po dito ang kwentong ito ni Henry at saka ni Melody, Kuya Alan. We're sorry, Melody, na umabot dito, but at least yung kaso mo will serve as an example and a warning sa iba na doble ingat. Okay. Magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda.